Yo, what's up guys? So for today's video, kung bago ka pa lang dito sa channel, ako nga pala si Jap and ito po yung magiging content ko for the whole month. No? Itatry kong i-reverse itong aking blood pressure. So, ibig sabihin, kasi medyo mataas na yung aking blood pressure. Makikita nyo, katawan ko, hindi naman ako katabaan. Pero, yun nga, as I keep on using this itong blood pressure monitoring, talagang tumaas na yung blood pressure ko, siguro sa edad ko rin at sa lifestyle ko. Tumatakbo naman ako, but hindi siya yung ibig sabihin, hindi yung athletic na takbuhan. So, minimal lang exercise ko. At saka sa lahi rin namin, yun nga, may mga history genetically. So, hindi natin papatagalin pa. Subaybayan niyo po ako for the whole month. Ngayon, as per research, nakakatulong yung exercise, nakakatulong yung tamang diet, kasi maraming healthy diet naman, di ba? Pero yung tamang diet na makakatulong ma-reduce yung ating blood pressure is yun yung gagawin ko. Okay? So, tamang tulog. Matutulog ako ng alas 10 na ng gabi. Sorry. Alas 10 na ng gabi. Dapat 8 hours, 7 to 8 hours or 10 yung tulog ko. So, doon muna ako sa exercise. Okay? So, titingnan natin yung blood pressure ko. Ngayon, magre-reading tayo ng blood pressure ko. And afterwards, tatakbo ako ng mga siguro within an hour. Tamang takbo lang. Tapos, pagbalik ko dito, i-measure ko naman yung aking blood pressure kung bumaba ba. Okay? So, subukan na natin. Umpisahan na. Yung timbang ko pala guys, nasa 73 kilogram ako ngayon. Ideal weight naman siya sa aking BMS. Pero, magbabawas din ako ng timbang. So, yung brand pala ng wala naman siyang brand. Ayan. So, magre-relax lang ako. Libit ko lang yung ko. Ayan. Okay. Pisan ko na. Relax lang. Ayan, so nakikita nyo 146/100. Medyo talagang naninikip na minsan yung aking mga kalamnan, mga panay sakit ng ulo ko. Okay, so kabila naman. Start. 1, 2, okay.
152/99. Parang mataas yan. Last, subukan ko rin sa kabila to confirm. Talagang mataas eh. Baka malakas lang pagkahigpit ko sa aking baka malakas lang yung pagkahigpit niya. Dito daw ata to. Okay. Let's try. (139/97). Ayan. So, siguro nahigpit lang kanina. So, yun naman talaga yung mga blood pressure ko is 139. Ayan. So, yan guys. Today is May 7. It's already 6 in the morning. And babalik ako dito within an hour. I will be doing a light jog or running na rin. And see natin kung talaga mag-improve yung aking blood pressure. Okay? So ayan guys, andito na ako ngayon sa running place. If nasa Cebu ka, dito yung magandang lugar for a loop. Kasi isang loop dito is 1 kilometer sa City de Marie. So ngayon, kasi sanay naman tayo sa takbuhan, tatakbo ko ng 10 kilometers for today or less, ano yung kaya. So kaya, tatry ko yung 10 kilometers. Okay, so pagbalik ko sa bahay, ayun, itatry ko naman i-measure yung aking blood pressure, talaga mag-improve. Okay, sige, almost 1 kilometer. Okay. Distance 1 kilometer. Duration 7 minutes and 4 seconds. Pace for the past 1 kilometer was 7 minutes and 4 seconds. Current heart rate 1. Okay. Baka nagtatanong kayo, bakit ko ba ito ginagawa? Well, anyway, ginagawa ko ito dahil nga habang kaya pang pigilan ko. Hanggat kaya pang i-revert, susubukan kong i-revert. Dahil nga may mga nakikita ako mga kasing lagi ko lang stroke person, hirap na silang makarecover dahil nga na stroke na sila. So ayokong dumating sa point na yon, kaya nga kailangan kong gumawa ng hakbang action para maging healthy ulit. Ayan, kung may ganitong level of blood pressure na kayo, wag nyo naman masyadong isagad yung effort nyo. Kung kaya lang, pakinggan nyo yung katawan nyo, yung mga kaya nyo lang gawin. Okay, so wag sobra, pakinggan nyo yung katawan nyo, ano yung kaya nyo gawin. Wag masyadong i-push sa limit, baka kayo mag-collapse, lalo na pag may mga underlying condition ka na. Okay, so keep going tayo. Road to tricky. Almost tricky na tayo. Distance 3 kilometers. Duration 20 minutes and 44 seconds. Pace for the past 1 kilometer was 7 minutes and 1 second. Current heart rate 156 beats per minute.
Baka nagtataka kayo bakit alam na alam ko na kung magwa 1 kilometer na ako. Well, dito sa aking smartwatch, yan, nakikita ko yung distance. And dito din kasi sa tinatakbuhan ko, yung isang loop nito dyan hanggang doon 1 kilometer almost, kasi mga 20 meters na lang mag 1 kilometer siya. So yun, kaya alam na alam ko kung mag 1 kilometer na ako. So running 4 kilometers na tayo. Okay, approaching 4 kilometers. Announce watch. Distance 4 kilometers. Duration 27 minutes and 50 seconds. Pace for the past 1 kilometer was 7 minutes and 5 seconds. Current heart rate 166 beats per minute. Guys, I think that's enough for me for today. I thought kakayanin ko yung 10 kilometers. Anyway, kaya ko naman. Kaya lang, I have other errands to do. And it's my first to run back, to be back in the field. So, kaya nga, hinihinay lang. Kung ano yung kaya, yun lang yung gawin mo. Okay? Pakinggan mo yung katawan mo. Baka yung katawan mo magbigay. Isip mo hindi pa. So, listen to your body, guys. So, I'll end this workout. Okay? Workout paused. Workout ended. So, and average pace ko is 7 and 28 kilometers yung 4 kilometers. Isa sa tinitingnan ko dito, guys, is yung VO2 max ko. Ano kung malinaw sa inyo, but 43 for men, it's average. For women, it's excellent. Okay, so babalik na ako sa bahay para i-measure yung aking blood pressure kung talaga bang bumaba. Pero bago ako pupunta ng bahay, since madadaanan ko naman yung palengke, mamamalingki lang ako ng konti para sa ulamin today. Okay, see you. So guys, again, yung goal natin sa content na to is to prove na talaga bang kayang i-reverse yung high blood pressure mo or hypertension mo back to normal. Okay? Na wala kang ine-intake na mga medicine, and gagawin mo lang is exercise, tamang diet, okay? Healthy diet, tamang diet, and tamang tulog, tamang stress lang. Ayun, so subaybayan nyo yung mga gagawin kong content the other day. Ano yung magiging pagkain natin, okay? So ano yung magiging limitation natin. So tingnan natin kung kaya natin gawin, pababain or i-reverse yung ating high blood pressure. Papatunayan natin yan. So kung nandito ka pa rin sa aking channel, palike naman at subscribe at nang ma-update kita sa aking mga following video for this month, kung kaya ba talagang i-reverse itong ginagawa ko. Okay? So ayan guys, nakarating ako dito sa bahay, and thank you for staying in tune dito sa ating channel. So sa video na to, mag-re-reading ulit tayo. Anyway, ang suggest kasi is dapat mag-cool down muna bago ka mag-retake ng blood pressure. Anyway, susubukan ko mag-take muna ng blood pressure. Kasi kanina, nakita naman natin talagang mataas yung aking blood pressure. So, let's try to read kung yung exercise nga ba is talagang nakakababa ng blood pressure. Okay? Hindi naman siya magiging permanent. Pero once masanay kasi, nagiging may miracle na mag-normalize ulit yung ano. So let's stop talking.
Guys, it's 128 over 83, di ba? It's improving. Kanina, nasa 140 tayo over 100. Ito, tingnan nyo. So, meaning to say, guys, magre-read ulit tayo ngayon, ha? Meaning to say, guys, talagang may effect yung ating paggagalaw-galaw doon sa ating blood pressure, circulation. So, talaga palang totoo na nakaka-reduce ng blood pressure yung ating pag-exercise. So, mag-read ulit tayo siguro. So, ayan. It's past 3 minutes. So, let's retake. Again, the same arm. Too tight. Enough lang. Okay. It's the same, 126 over 92. So, ayan guys, 126 over 92. So, significantly talagang nag-reduce yung blood pressure niya. Blood pressure ko from 145 over 90, ngayon naging 126. So, yung natakbo ko lang is 4 kilometers and for 20 minutes, 28 minutes. So, ayan guys. Ayan, so subaybayan nyo lang ako sa for today's vlog, for vlog natin na magkakaroon ako ng improvement. Yung plano ko is to reverse yung aking health, yung aking blood pressure into normal. Okay? Kasi sabi nila, hindi ra marireverse, pero yun yung susubukan natin. So, ayan. So, bukas, follow nyo lang ako. And today is May 7, 2025. And yung blood pressure ko kanina, again, nasa 145 over 98. Ngayon is nasa 126 over 92. So, let's see ano pa yung pwedeng i-improve ko. At may-reverse ko yung aking blood pressure into normal. Okay? Thank you for watching and pa-subscribe naman. And pindutin nyo rin yung notification bell para kayo ma-notify kung may mga bagong video tayo na ilalabas. Okay?